Magandang araw sa inyo lahat, mga kababayan. Welcome. Welcome po sa Triple Eight. Kamusta kayo? Alam po natin, nakatapos lamang po. Kalalabas lang ng bagyong Catherine. Okay? Alam po natin na napakalungkot sapagkat napakalawak po ng kanyang dinaanan. Lalo na dyan sa Kabikulan, talagang kawawa po. Kawawa po ang ating mga kababayan dyan sapagkat halos lubog. Halos kalahati yata ng Bicol ay tinamaan ng baha. Okay? Nakakalungkot kasi 'di ba ang ating gobyerno po ay gumabastos ng pagkalaki-laki pera. Akalain nyo napag-alaman natin nung una kasi akala natin 9 billion lamang ang nagastos dyan sa flood control projects para sa buong Bicol. Pero napag-alaman natin na sinabi ni Senador Villanueva na halos kulang-kulang 62 billion pala ang inilaan na budget dyan para sa flood control projects. Pero sa kabila niyan, nakita nyo naman ang epekto. Parang wala. Parang walang epekto yata itong halos 62 billion flood control projects. Kaya maraming nagtatanong, saan napunta ang pera? Anong nangyari sa flood control projects na pinagmalaki ng gobyerno Marcos? Okay? Maraming nagsasabi, di kaya binulsa. Tanong ng iba, saan napunta? Di kaya binulsa ng mga politiko? Itong pera na inilaan sa mga flood control projects. Okay? Kasi parang, alam nyo, kung meron sanang flood control projects, kung babaha man, hindi ganyan ka lalim. Okay? Katulad nito, nakita nyo sa picture. Isang tulay na kung titingnan natin, parang napakahina ng pundasyon sapagkat parang walang bakal. Ayan, kinain tuloy ng ilog yung pundasyon. Ayan. Baklase, Baklaseng tulay yan. Okay? Alam po ninyo, nakakalungkot talaga pagka ganito po ang nangyayari sa ating bansa. Sigaw ng ating kababayan, di kaya dahil sa corruption kanya ganito ang nangyayari. Nagsasuffer ang taong bayan. Alam po ninyo, ako naisip ko, di kaya in-expose, pinapack-check tayo ng kalikasan, in-expose ng Panginoon Diyos sa publiko itong nangyayari, particular sa corruption. Kasi napakadali sabihin, ito billion na kalaan sa proyekto. Okay? Ngayon, tulad niyan, wala nangyayari. Na-expose. Okay? Alam po ninyo, mayroon pa yatang nakaambang, mayroon pa yatang parating na bagyo na naman. Na tinatawag na Leon, Leon ba? Pero dahil dyan, mayroon pong message, mayroon pong mensahe si Vice President Sara Duterte. Ito po, pakinggan nyo ang kanyang mensahe, mga kababayan. Sa ating mga kababayan na apektado ng bagyo at sa ating mga kababayan na namatayan o nawalan, missing ngayon ang kanilang mga mahal sa buhay. Sana po ay hindi kayo mawalan ng lakas ng loob
dahil meron pa pong mga darating na bagyo sa susunod na linggo. Kailangan po natin maghanda para sa darating na bagyo at magtulong-tulong po tayong lahat para tayo ay makagawa ng ating response sa disaster at recovery phase dito sa ating disaster. At nagpapasalamat ako sa private sector dahil ang laki ng tulong na ibinibigay nila ngayon sa ating mga kababayan na naapekto ng bagyo at baha. Okay, so yan po. Okay. So yan po, sana ay na-inspire tayo sa kanyang mensahe. At siya po ay nagpapasalamat sa mga private sector na tumulong para sa ating mga kababayan. Alam nyo, pag ganun po, nakakatuwa. Na sa kabila ng mga pagkukulang ng ating gobyerno para tayo ay serbisyuhan sa ating pangangailangan, ay meron po mga mabubuting puso na kababayan ang handang tumulong para sa nangangailangan. Yan po. Tayo po ay nagpapasalamat sa kanila sa pamamagitan ng ating Vice President napaabot ang kanilang tulong. Sana po ay pagpalain kayo at ang Panginoon Diyos na po ang bahala sa inyo. Kung sino man kayo binabanggit ni Bibi Sara, sana ay kayo po ay pagpalain ng Panginoon Diyos at sa ganoon ay kayo ay makatulong pa sa mga nangangailangan nating kababayan. Maraming salamat po. At ito tayo po ay pupunta dito sa ating ibang topic. Alam po ninyo nakakalungkot sapagkat itong ating gobyerno sa halip na atupagin asikasuhin itong mga nangyayari, itong ating nararanasan sa kalikasan, problema sa ating bansa na dinaranas natin ngayon, kagutuman, kahirapan, kriminalidad. Katulad dito, may dumarating pang nasakuna. Ang nangyayari po dito sa ating bansa ay mayroon pang mga problema sa politika, kaguluhan sa politika. Katulad nito ito kasing si Congressman Richard Gomez kamakailan lang siya po ay viral sapagkat doon po sa hearing sa Quadcom pinagtatanggol po niya. Siya po yung nagsalita at sinasabi niya na yun daw war on drugs ni dating Pangulong Duterte ay maganda po ang naidulot sa kanyang lugar nung siya ay mayor. Okay? Sinasabi niya na nung panahon niya bilang mayor nawala po yung mga adik, nawala yung mga kriminalidad, nawala. Okay? Yan po ang sinasabi ni Congressman Richard Gomez doon sa Quadcom sa kanyang mga kasamahan. Okay? Ngayon, napapabalita na ito pala si Richard Gomez isinampa ng kaso doon sa Ormoc. Ito, pakinggan ninyo. Pakinggan po ninyo itong balita na ito na sinampahan di umano ng kaso. Okay? Isang kasong conspiracy for great coercion at grave threat ang isang kapitan ng barangay laban sina Leyte 4th District Congressman Richard Gomez, Tabango Mayor Bernard Jonathan Remandaba, isang abogado at 10 tauhan ng PNP-CIDG. Ang nasabing kaso ay inihain ng kapitan ng barangay Manlawan sa Tabango Leyte na si Albert Murilla sa pamamagitan ng Special Power of Attorney mula sa totoong complainant na si Darlito Nunez. Ayon sa complainant, pinuntahan siya ng mga tauhan ng CIDG para gumawa ng sworn affidavit at idawit ang pangalan ni dating Congressman Sing Piloso na umano'y mastermind sa pagpatay sa kanyang kapatid na si Anthony Nunez noong 2016. Maging ang anak ni Darlito na si Aiden Nunez ay inatok rin ng 1 milyon at 5 milyong piso na paunang bayad para gumawa ng affidavit sa kailagay na mastermind ng dating kongresista.
Mismo ang alkalde ang nagsabi na ang pera ay magagaling daw kay Congressman Gomez, kung saan ang abogado si Attorney Rem Beryl Piloso na anak naman ni San Isidro Mayor Remedio Piloso ang kukontak sa kanila para sa pagkasagawa ng affidavit. Dahil umano matapos, nagpatulong si Dargito sa kapitan para magsampa ng kaso kung saan 20 taon naman ang PABT ang nakilala nito na sina Police Executive Master Sergeant Samson Sicardan at Patrolman Fernando Songtalia Jr. Kaservisyo mo Steve Brands para sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. So yan po, akalain po ninyo, ito po lang sinasabing sinampang kaso. Nangyari di umano ito, noong 2016 pa. Ay nakapagtataka kung bakit pagkatapos ng 8 taon. 8 taon, Tama, 8 taon. Ngayon lang sinampa. Kaya hindi po natin maiwasan na mapaisip na ito kaya ay may bahid politika. Okay? Ito kaya ay may bahid politika. Kasi noong si Richard Gomez, Congressman Richard Gomez, tahimik sa issue ng war on drugs. Okay? Hindi po naisampa o hindi po siya sinampahan ng kaso. Ngayon, nung siya ay nagsalita laban dito sa mga banat na mga kanyang kasama laban sa war on drugs, siya po ay sinampahan ng kaso. Ngayon, hindi kaya ito pakana ng administrasyon? Hindi kaya ito pakana ng ni Speaker Romualdez? Alam niyo pagka ganun parang pag ikaw kumontra dito sa administrasyon na to, gagantihan ka nila. Babalikan ka. Hindi kaya tama ang ating hinala. Kasi napakatagal na Okay? Biruan nyo to, tulad niya ito Para tuloy na isip ko na dito sa administrasyon na to, kapag kakampi ka, kahit ikaw ay convicted na, malaya ka. Hindi ka makukulong. Pero pag kalaban ka, kakasuhan ka. Katulad nito Franz Castro, convicted na yan Pero kita nyo naman, tatakbo bang senador, at bidang-bida pa dyan sa kamara. Okay? Hindi pinapatalsik ng kamara itong si Franz Castro, samantalang itong si dating congressman Arnold Potibes agad-agad napatalsik sa kamara. Okay? Kaya tayo po ay naghihinala kung bakit. Ganun ba yun? Pagkalaban ka sa politika, pag hindi ka kakampi, gigipitin ka. Okay? Katulad dito si Kibuloy. Porket hindi ka alyado. Ayan, tinan nyo naman. Yung mga kasong patay na nabuhay ulit. Diba?